show for today, mapapakinggan nyo ang isa pong dropout, no? Dropout po ito ng hindi po actually nakapagtapos, no, ng kanyang pag-aaral, and kahit hindi po siya nakapagtapos ng pag-aaral, through yung mga trainings na binibigay natin, yung coaching, mentoring sessions, and masterminding sessions natin, ay makikita nyo po na pwede pala na maging milyonaryo pa rin na hindi kayo aabutin ng ganong katagal. So yan po yung ating pag-uusapan ngayon, and our topic for today is how to become a multi-millionaire without ever leaving your house. Ayan po, no? So lahat po ng mga nanonood ngayon, kung nasa mang dako kayo ng mundo, nais ko kayong tanungin, meron ba ditong gustong maging multi-millionaire nang hindi po kayo umaalis ng bahay? Sige nga po, i-type nyo naman po dyan sa ating chat box or ating sa comment box ng Facebook Live natin. I-type nyo nga dyan, type nyo dyan 1111. Yan. Sige po. And nice kong unahin ko ng batiin yung mga first timers na nandito ngayon. Kanina may mga nagpo-post na dito. Sir, first timer ako. Actually, this is really for you. Yung mga first timers dito. Kasi po kayo po yung talagang gusto naming ma-reach out at matulungan para mapagbago po natin yung buhay nila, no? And kami po ay magiging guide ninyo sa inyong sa inyong paglakbay sa bundok ng tagumpay. So welcome again to our show for today. This is John Calub, Philippines #1 success coach. We are here and you are watching us from our broadcast station dito sa Metro Manila. Okay, at tayo po ay napapakinggan at napapanood all over the world, and this is Success Community TV. And also, I'd like to greet all of our panelists. We have our top wisdom brokers. Nandito si Sir Neil Nino at yung mga iba pa nating mga kasamahan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. And tonight will be another round of very, very powerful, message sa inyong lahat. Na sigurado ako, no, pag tinapos nyo po ito in the next 2 hours, alam ko medyo sasabihin naman parang haba yata. Alam niyo yung 2 oras na ibibigay niyo dito kaysa nanonood kayo ng news sa mga oras na to, ay hindi po kayo magsisisi dahil matatapos po ang araw na to na mabibigyan kayo ng bagong pag-asa na kayo po ay magkakaroon ng paraan kung paano kayo magiging susunod na milyonaryo ng Pilipinas. So sa mga excited po, kami po ay mas excited pa sa inyo dahil na-experience na namin ito at itong mga magsasalita ay na-experience na nila ang benefits na ito. At ito po ang i-share namin sa inyo. So, to get the ball rolling, there will be 2 parts to this show today. First, ako po yung magpe-present sa inyo at magsasalita. I pre-recorded a video presentation for you. Then after that po, no, I will be introducing our very, very young millennial multi-millionaire na speaker natin ngayong araw na to. So, meron ba dito tayong mga kasama dyan ng mga millennials? Meron ba dito? Meron ba dito mga millennials? Yung, when you say millennials, 34 years old below. Yan yung mga millennials. Sige nga, type nyo nga dyan, millennial ako. Meron ba tayong kasama mga kabataan dyan? Teka, tingnan ko nga sa ating Facebook Live ngayon para masubaybarin ko rin yung mga na dito, nagpo-post dito sa ating Facebook. Sige nga, meron bang mga millennial? Ayan, ako, si Richard. Alright, hello sa'yo. Sino pa? Si Sig J, Ronnie. Okay, dito tayo sa Facebook Live naman. Medyo may delay lang tayo ng konti sa, kasi nagsistream tayo from Zoom, no? Alright, so sino pa yung mga millennials dito? Ayan, si Crystal. Si Neil daw, millennial. Neil, hindi ka na millennial. May linya ka na. Alright, para Sir John, may linya na. May linya na dito. Okay, so ito sa mga kabataan, nais namin kayong inspire. Pero wala po itong limitasyon, no? Whether kabataan kayo or kayo po ay senior citizen, ito pong ipapaliwanag namin sa inyo ay isang simple, na sobrang simpleng paraan na magbabago, magta-turn around ng buhay nyo kahit po pandemic ngayon. At mamaya mapapakinggan nyo, hindi lang po yung ating speaker, bubuksan natin itong entablado dito sa Zoom at sa Facebook Live na may mga magsasalita din dito na actually, no, on the process na sila na ginagawa nila tong techniques na to at sila din po ay malapit nang dumating
sa pagiging milyonaryo. Mamaya mapapakinggan nyo dito si Apple Balsamo at marami pa pong iba na, talagang batang-bata, they are millennials, but they are crushing it. When I say they are crushing it, they're really making waves right now in the industry na pinasok nila dito sa self-improvement industry at nais namin itong ibahagi sa inyo. So ngayon, bago tayo magsimula, ito po yung aking konting kwento lang. No? Ito mabilis na kwento. Nice kong iparating sa inyo na si Sir John Calogno, although napanood nyo na rin siguro ako sa TV, sa YouTube, marami sa inyo, kahit yung mga first timers dito, narinig nyo na ako. Alam nyo, may aaminin ako sa inyo, hindi po ako galing sa mayaman na pamilya. Ako po ay galing sa isang pamilya that actually experienced extreme poverty. Now, hindi po poverty, no? Extreme poverty. At grabe po talaga yung pinagdaanan ng aking, ng buhay ko, ng pamilya ko. Nasunugan po kami. Alright? At kami po ay taga-probinsya. No, kung alam niyo po yung Digos, diyan sa Davao. Meron ba tayong kasama mga taga-Davao diyan? Bati naman yung mga kapwa Bisaya natin. Naay Bisaya diha. Alright? Naay Bisaya dire. Okay, bati naman kayo diyan. So if you're familiar with Digos, diyan po nakatira kasi yung diyan po kami meron kaming yung old house namin at yung mga taga Davao, I'm sure familiar kayo diyan. It's a remote province ng mga 1970s. Okay? Ngayon medyo nagde-develop na ang Digos pero alam niyo kung nandiyan kayo noong 1970s, marshland po 'yan. Talagang puro damuhan, kumbaga bundok, kumbaga wala kayong makikitang building or mga tindahan pa dyan noong panahon na yon. At dyan po nakatira yung daddy ko. Hindi ko nga alam paano sila nakita ng mami ko kasi mami ko taga Turil. Taga Turil area. Pero you know how God works in mysterious ways. Pero yun na nga po, lumaki po ako sa napakahirap na pamilya. Pero marami po nagtataka ano po nangyaring pagbabago sa akin? Dahil all of a sudden, nung ako po ay 32 years old, no? Now, when I was already 32 years old, sa isang gano'n, no? In less than 1 year, bigla ako naging milyonaryo. So, paano po nangyari? Isipin nyo wala akong pera, di ba? Bagsak na bagsak yung buhay ko hanggang umabot ako ng 32. And I'm sure marami sa inyo makaka-relate. Pero nakakapagtaka, pagtungtong ko po ng 33 years old, milyonaryo po ako bigla. So marahil kayo nagtataka, paano mo nagawa na wala pang isang taon bigla kang yumaman? Now, ito na po yung kwento ko sa inyo. Pagdating ko po ng 32 years old, I have been working as an employee for so many years, no? Natatawa na lang ako pag binabalikan ko buhay ko kasi nakalbuho ako sa kakatrabaho. Meron ba tayong kasama dito ng mga empleyado rin, di ba? Kung may nakaka-relate sa inyo, type nyo empleyado din ako. Isipin nyo, mula 20 years old, pag-graduate ko sa University of the Philippines sa Diliman, ako po ay namasukan na empleyado in 3 different companies. And tulad ng karamihan sa inyo, naging isang kahig, isang tuka, nagji-jeep, nagta-tricycle, nagbubus, papunta ng Makati, papunta ng opisina, araw-araw for more than 10 years. Alright? Kung bibilangin natin, 12 years kasi 32 na ako noon eh. So nung 32 years old na ako, 3 yung naging tanong ko sa buhay ko. Sabi ko, matalino naman ako, graduate ako ng UP. Di ba? Ako ay university scholar, valedictorian ako nung ako elementary at high school, honor student din ako. Then tawag dito, double major po ako, no. Ako po ay nakagraduate ng BS Economics, BS Business Administration. 2 pong kurso tinapos ko, 5 years po ako sa college. Pero yun nga tanong ko, sabi ko matalino naman ako, bakit mahirap pa rin ako? Yan po yung tanong ko nung 32 years old ako. Pangalawang tanong ko, sabi ko sa sarili ko, masipag naman ako. Di ba, sa sobrang sipag ko nga, nakalbo ko eh. Di ba? May nakaka-relate ba sa inyo? Meron bang nagsisimula na rin? Dati dito lang eh. Alam nyo, dati McDonald's lang to eh. Pero ngayon, hindi na McDonald's eh. Ano na eh. Ano na ngayon eh. Vin Diesel na. Talaga sumagad na hanggang sa likod eh. Wala na tayong magagawa. Ganun ako ka-stressed. Okay? Sabi ko, asipag naman ako. Matalino naman ako. Bakit wala pa rin ako? Walang-wala ako. And pangatlong tanong ko, mabait naman ako.
Wala naman ako niloloko, wala naman ako iniisan, hindi naman ako swindler, hindi naman ako scammer. Bakit mahirap pa rin ako? So, ngayon may tanong po ako sa inyo. Sa nanonood ngayon, lahat na nanonood ngayon all over the world, kung nasan man kayo, sino po sa inyo ang nakaka-relate kay Sir John? Merong ba dito nakaka-relate na yan din ang pinagdadaanan ninyo? At nandun na rin yung tatlong tanong na yan sa isip ninyo. Di ba? Tinanong nyo na ba yung sarili nyo? Ulitin natin 3 powerful questions. Matalino naman ako, nakapagtapos naman ako, mabait naman ako, masipag naman ako, pero bakit wala pa rin yung 100 million pesos ko? Bakit wala pa rin yung mansion ko? Bakit wala pa rin yung mga sasakyan na gusto ko? Di ba? Ba't di pa rin ako nakakapag-travel around the world? Bakit hindi pa rin ako makakain sa mga pinakamagagandang restaurant? At naghihikaws ako na ang kita ko lang ay pinagkakasya ko na isang kahig, isang tuka. Now, hindi po ako magagalit, wala po akong kagagalitan dito dahil dyan din po ako galing. Nakaka-relate ako sa inyo. Ibig ko sabihin, yung puso ko na para nasa masang Pilipino. Kahit po ako ay successful at milyonaryo na ako, alam ko po yung pinagdadaanan nyo. Been there, done that. Galing po ako dyan. Sa humble beginnings ko, galing po ako dyan. Huwag po kayo matakot na mag-post dito. Kasi ang unang kailangan nyo gawin para yumaman at maging successful kayo, ang kailangan nyo is awareness. Ulitin ko the magic word is awareness. Ibig sabihin awareness, kailangan aware ka na, oo nga no, tama si Sir John no. Bakit hindi ko, oo nga no, andito na ako, 40 na ako, 40 plus na ako, or 30 plus na, or 28 years old na ako, ano man edad mo, ba't ganito pa rin buhay ko? Di ba? Matalino naman ako, nakagraduate, nag-aaral naman ako mabuti, mabait ako, di ba? And so on. Kailangan mo na magtanong. Kasi pag hindi ka nagtatanong, di ba, you will not find the answer. Ika nga sa Bible, seek and you shall find. Di ba? Yan yung simula ng wisdom when you start becoming a seeker. So in 2006, I was 32 years old, I was a seeker. When I say seeker, nagpunta na ako sa lugar na sabi ko, yung pinag-aralan ko sa UP, gagamitin ko para sa totoong buhay na. And then dahil tinuruan kami na maging researcher in the School of Economics in UP and also in business management, ayan yung ginamit ko. Nag-research po ako. At ito na po yung good news ko sa inyo. Alright? Ito na po yung good news ko sa inyo. Ito yung talagang may excited. Teka, sino mo yung mga nakaka-relate dyan? Ayan, ang dami na. Si Nestor. Ayan, sino pa yung mga nakaka-relate? Type nyo nga, relate match. Ito, may nag-type si Melquiades, Gio. Alam nyo, normal yan. Huwag kayong mahiya. Di ba? Huwag kayong matakot mag-admit. Kasi pag ikaw nagsisinungaling ka sa sarili mo, hindi ka pa handa yumaman. Di ba? Kailangan tanggapin mo na mahirap ako. Na, alam nyo, eto, may nagsasabi sa akin, grabe ka naman Sir John, di naman ako mahirap. Middle class naman ako. Alam nyo, yung middle class, kahit middle class ka, mahirap ka pa rin. Tandaan mo yan. Ang middle class po ay pinagandang salita para sabihin na para sabihin lang na medyo, kumbaga sa mahirap, ikaw lang yung nakakaangat ng konti sa mahirap. Pero ang totoo niyan, kung middle class ka ngayon, kasama ka pa rin sa mahirap. Dahil isang kahig, isang tuwa ka pa rin. Kung nandiyan ka sa lugar na yan. Trust me, you have to be just honest with yourself. Okay? Kailangan, bukas tayo sa pagbabago. Huwag tayong matakot na i-admit na nagsistruggle tayo ngayon. Alright? So, ngayon, bakit ko to tinatanong? Kasi katulad nyo, nandyan ako, nag-start ako ngayon mag-research. And dahil sa research na ito, nagkaroon ako ng ilaw sa dulo ng kumbaga ng tunnel. Light at the end of the tunnel. And to cut the long story short, in 2006, nagdasal ako sa Diyos, humingi ako ng tulong sa Diyos, and God answered my prayer. He actually, revealed to me. The word is revealed. Ni-reveal po sa akin ng Diyos ano yung sikreto kung paano talaga yumaman. And when I say yumaman, I'm not talking about money. All right? I'm talking about becoming successful in all areas of your life. Kasama na dyan yung love life mo, kasama na yung kalusugan mo, kasama na dyan yung relationship mo sa Diyos, kasama na yung taglay mong galing, yung wisdom and knowledge mo. Lahat po yan. Kabuuhan ng pagiging, ng pagkatao mo, hindi yung pera-pera lang. So, yun po yung nireveal sa akin noong 2006. And na-reveal po yan sa akin
dahil meron pong pinadalang kaibigan, no, na may na-meet akong naging kaibigan ko na isang matandang lalaki. He was 60 years old yung na-meet ko siya, and his name is Mr. Jack Canfield. Alright? Na-meet ko po siya sa Power Books National Bookstore diyan po sa SM. Siya po yung sumulat ng librong The Success Principles na libro, at grabe po yung nangyari sa akin, no. Siya po ang naging mentor at coach ko. So, tinuruan niya ako, training niya ako, at binigay niya sa akin yung mga sikreto paano yumaman. And from there, hindi po syempre researcher ako, hindi naman ako pwedeng maniwala lang sa kanya. Agad-agad, tinuloy ko po yung pagre-research ko. So, tuwing kumikita ako ng pera, gumagawa po ako ng paraan na mag-travel to different parts of the Philippines. Nagpupunta po ako around the world para mag-interview ng mga successful na tao. Then dahil ginagawa ko na yan, tinawagan po ako ng Philippine Daily Inquirer, yung newspaper sa Pilipinas, at noong 2006, alright, actually 2007 na yon na nag-start ako, binigyan ako ng column, no, ng Philippine Daily Inquirer. Ginawa akong writer ng Philippine Daily Inquirer, at ang aking sinusulat po sa newspaper every week ay yung mga interview po. Nag-i-interview ako ng mga mayayaman, tapos nilalagay ko dun sa newspaper ano po yung mga sikreto nila. Tumakbo po yan ng mga isa-dalawang taon na ginagawa ko po yan. So ang dami ko pong naikutan ng mga successful na tao all over the world, hindi lang po sa Pilipinas. At ngayon, ito na po yung good news ko sa inyo. Na-share po nila sa akin yung mga techniques, yung mga ginagawa nila, kaya hindi lang sila yumaman, na-sustain nila, na-keep nila yung sarili nila na mayaman sila, na hindi sila bumagsak. Alright? Walang taon na bumagsak sila. Andun pa rin sila. May pwede bumaba ng konti income nila, pero hindi po sila naaalis dun sa kanilang status na sila po ay successful. So, ngayon, bakit ako nandito? Bakit po merong Success Community TV na inyong pinapanood ngayon? Ang aming misyon dito sa aming programa ay maihatid po sa bawat Pilipino na willing magbago ang mga techniques, mga prinsipyo at mga sikreto ng pagyaman na wala akong pakialam kung galing kayo sa walang-wala tulad ko, hindi kayo nakapagtapos ng pag-aaral, or empleyado kayo ngayon, kahit ilang taon na kayo, wala akong pakialam. Pag ginawa niyo po ito, yung mga ituturo namin, at ginampanan niyo yung part niyo na mag-a-action kayo sa mga sasabihin namin dito, ngayon pa lang, galing sa puso ko, alright, kino-congratulate ko na kayo dahil kayo na po ang susunod na milyonaryo ng Pilipinas. Sino po excited na magbago ang buhay niya, na hindi na siya mauubusan ng pera for the rest of his life? Meron po mo dyan na gustong hindi na siya mauubusan ng pera sa buong buhay niya. Sige nga, lagay nyo dyan. Alright, game ako. Di ba? Game na. Lagay nyo dyan, game na. Di ba? Yan. Wow, dami na nagtatype. Di ko na kayo mababasa isa-isa. Namumula na si Zoom. Tingnan natin dito sa Facebook Live. And nga pala yung mga ka-success dyan, bago ako magturo, paulakan nyo naman si Sir Jan, mag-watch party na kayo. Naka-live po tayo sa ating Success Community PH na page natin. Hindi po sa Jan Caleb Training, sa Success Community PH po kayo pumunta. Richard, Coach Richard, kung nasan ka man, pakikalat mo naman sa mga group chat na natin na naka-live tayo sa Facebook para mamaya maabangan din nila yung para makapag-watch party yung ating mga ka-success dito, at maabangan nila yung ating napakagaling at napakabatang millionaire guest today. All right. Sige po. Ayan, thank you yung mga nagwa-watch party diyan Gigi, thank you very much. Ayan, thank you Richard, nag-share mo na. Ayan, sino pa? Ayan, nagwa-watch na rin ako, sir, sabi ni Merson. Okay, sa lahat naman nagwa-watch party diyan. All right. Ayan, Bong Sidayo, thank you. Sobrang pasasalamat ko sa inyo for always supporting our show. Kasi dahil po yan sa simpleng pindot ninyo, tayo ngayon po ay kumakalat na po yung show. Alam nyo ba itong show na to ay pinapanood po tayo in more than 50 countries around the world. At ang kabilang na po sa Success Committee, may 30 countries na po around the world. Minsan nga nagugulat ako, may bumabati dito. Hindi ko na rin alam kung anong bansa yun.
No, isang araw may bumati dito, sir, nanonood ako sa Isle of Man. Sabi ko, saan ba yun? Sabi ko, saan yung may bansa bang ganon? Isle of Man, di ba? And sinerch ko sa Google, meron palang ganong bansa, yung Isle of Man. Hindi, well, nakakagulat, no? And dahil yan sa pag-watch party ninyo at pag-share ninyo nito, kaya paki-share na po at paki-watch party tayo, kasi hindi po ito para sa akin lang, ito po ay para sa kapwa Pilipino natin, lalo na ngayong pandemic. Alam nyo, grabe po talaga ang disaster na dinala na itong pandemic. Ewan ko kung ramdam nyo, pero ano mo, ako, I'm so disheartened whenever I go out sa mga mall na nakikita ko, di ba nakalagay doon sa mall, yung mga dati kong tindahan na binibilang ko ng mga gandang damit, na paborito kong pasyalan, nakalagay na closed. At mga sikat po to. Alam nyo, favorite ko na hotel, yung Shangri-La Hotel. Madalas ako dati. Diyan ako nagdi-dinner eh. Nanonood ako, may nagpapiano kasi dyan. May lounge dyan at may kumakanta na tawag dito mga lounge singers. Diyan ako nagre-relax pag pagod na pagod ako. Nagulat na lang, sarado na. Alright? And then sarado na rin yung mga Marco Polo Hotel, di ba? Hotel Rembrandt. Alam niyo yung Hotel Rembrandt? Ayan, alam niyo yung mga estudyante ko na taga Maynila, diyan ako madalas mag-seminar sa Grand Ballroom. Nakakagulat po, no? And these are all happening po, no? And sad to say, well, I know they will open again. All right? My prayers, baka ano lang yun, temporary close lang no nakita ko. Pero gano'n na po no, yung mga even the most popular and biggest brands or companies ay talagang kung nagsarado na kasi yan, alam mo na. Diba? Pag alam mo na yung ano, pati nga ano ngayon ewan ko nabasa nyo, Rolex just declared bankruptcy. Sipin nyo relo na Rolex, hirap na rin sila kasi nga sino bibili ng basta-basta ngayong panahon na to? Pero makaka-afford mangilan-ngilan, pero hindi na po katulad dati kasi nga kahit naman may kaya ka, medyo cash is king ngayon, di mo rin pakakawalan basta-basta sa isang bagay na hindi ganun kahalaga, di ba? Yun yung yung sentimento ng mga tao. Dahil nag-observe pa yung tao, kailan ba matatapos to? Di ba? And wala pa talagang linaw. Andyan yung vaccine pero wala pa rin naman. So patuloy pa rin tayo nagsastruggle. And so, to cut the long story short, ay nandito po kami para maghatid ng good news para sa inyong lahat na nanonood. So ito na po, no, bago ko po ipakita sa inyo, kasi ito yung ipapakita namin sa inyo. Ito na yung good news ko Noong 2006, meron po akong na-discover na isang sobrang powerful na technique na tinuro sa akin ng isang bilyonaryo na ginawa ko po, in-apply ko, at yun po talaga ang masasabi ko na pundasyon. Bakit po ako naging successful at bakit patuloy po ako nagiging successful. Alright? Now, bibigyan ko na kayo ng clue. Alright? Ang tawag ko sa kanya, MA. MA means Mastermind Alliance. Ulitin po natin, Mastermind Alliance. Now, mamaya pakikinggan nyo ako, ipapaliwanag ko ng detalyado ano po yan. Pag naintindihan nyo at inyong inabsorb at most importantly, in-apply nyo po ito. Na lagi nyo ginagawa yung mastermind principle na tinatawag, ngayon pa lang sasabihin ko sa inyo, yung kung naliligaw na kayo ng landas, bibigyan kayo nito ng matuwid na daan at yan po ay dadaling kayo with a straight path going to your field of dreams. Now, alam ko lahat naman tayo may pangarap, whether house and lot yan, kotse man yan, magandang tawag dito, pamilya na gusto nyong mag-serve as a good parent, di ba? Lahat po yan ay pwedeng mapasa inyo. And at the same time, isa pang gagawin nito ay ilalapit niya kayo sa Diyos. Okay? And itong prinsipyo na ituturo namin sa inyo ay galing po sa Biblia. Napaka-powerful nito. Actually, it's written in the Bible. It is based on a Bible verse that says, when two or more people are gathered in my name, I am there. Yan po ang sinabi ng Diyos sa Biblia. So mamaya mas ipapaliwanag ko paano yun ina-apply yung sinabi na yun ng Diyos sa Biblia para maging abundant and prosperous at asensado ka. So with that, ito na po yung aking huling question para makapag-proceed na po tayo sa ating revelation ng ating mastermind principle technique. Sino po dito? Alright? Naghahanap po kami ng mga taong seryoso. Sino po dito yung handang-handa ng yumaman?
Meron po ba ditong handang-handa ng yumaman? Sige nga po, i-type nyo po dyan, handang-handa na ako. Alright, ulitin natin ha. I-type nyo po dyan, handang-handa na ako. Kung nasan man kayo ngayon, tingnan natin sa Facebook Live. Ayan, medyo may mga dami na nag-share. No? Thank you very much sa mga nag-watch party. Alright. Type nyo po dyan, handang-handa na ako para alam ko. Kasi ganito po, no, aaminin ko na sa inyo. Yung ituturo ko ngayon at yung ipapaliwanag namin sa inyo, hindi po ito para sa lahat ng tao. Kung hindi pa po kayo handa, hindi po bukas ang isip, hindi bukas ang puso ninyo, hindi po ito magiging effective para sa inyo. So ang hinahanap lang namin dito ay yung talagang handang-handa na po na yumaman. So kung tingin nyo handa na kayo, ang unang basihan ko dyan ay hindi kayo bibitaw. Diba? 2 oras lang naman yung hingi namin sa inyo eh. 2 oras lang, magsama tayo ngayon. Kalimutan nyo muna yung yung mga papanoorin nyo sa Netflix. Mamaya na yun, pwedeng makaantay yun. Mamaya na kayo mag-TikTok, di ba? Wala namang kikitain dun eh. Dito sa 2 oras nyo, bibigyan namin kayo ng estratehiya na na-prove na ito po yung ginamit ni Thomas Alva Edison. Ginamit po ito ni Andrew Carnegie, ginamit ni Bill Gates, ginamit po na lahat ng pinakamayaman. Kasama na dyan sila Henry C. Luciutan. Alright, ito po yung ginagamit nila. Alright? At nice namin itong i-share sa inyo. Because all of these people na kinento ko sa inyo, yung mga millionaires and billionaires, they have a mastermind alliance or mastermind group. Alright? So kung handa na po kayo, ay handa na rin po kami para ibigay ito sa inyo. So magsama po tayo. I'm going to now show you a video presentation about how to earn money without leaving your house through the power of masterminding. So I hope you enjoyed this. Then after po netong 1-hour presentation ni Sir John, babalik po tayo at mamaya po ipapakilala ko sa inyo yung estudyanteng tinuruan ko, di ba? When I say estudyante, actually drop out ito ng academic education, pero siya po ay nag-enroll po dito sa aking programa. At inalalayan ko, kinoach ko, minentor namin ng mga mentors at faculty members dito. Pero maririnig niyo po na kahit pala walang-wala kang pera, baon. Etong tao na to nakilala ko, baon sa 800,000 pesos na utang. Pero dahil sa tinuro ko sa kanya, wala pang 1 taon na bayaran niya po yan at nakabili pa po ng mga pangarap niya tulad. Mamaya, siya na lang po yung magpapaliwanag sa inyo kasi mas maganda at maigi na siya mismo yung mapanood nyo. Pero ano kaya yung ginawa niya, di ba? Ano ba yung mastermind na pinagsasabi mo, Sir John? So, panoorin nyo po to and I hope you enjoy. Then I will see you after this very powerful video presentation. So everybody, let's enjoy this.